Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa Dame Paler Game Farm. Yan, pasensya na po kung ngayon lang po ulit nakapag-upload. Medyo na busy lang po sa mga bagay-bagay. Yan, bali yung pag-uusapan po natin sa content na to tungkol po sa request ng isa nating subscriber. Bali para lang po ito sa mga baguhan saka wala pa pong karanasan o experience sa contest na timbangan, o alam niyo na po yun yung tinitimbang po yung mga alaga natin bago isali doon sa contest. Yun po, bali inuulit ko po yung video na to para po sa mga wala pa pong karanasan at bago pa lang po sa larangan ng timbangan. At may may i-share din po ako na tatlong battle cross ng mga bullhen. Ang lahi po nila possum, nakakross po sa Cardinal Club Kelso. Ayan, mamaya po ipapakita ko sila sa inyo. Tapos i-share ko din po doon sa mga baka may kursonada po yung may i-share po akong pure na white. Bali throwback po siya nung pinag-breed yung dalawang pure na Duke Halsey Lemon, may lumabas po na puti. Ayun, baka po may kursonada po sa inyo. Ayan, mamaya po ipapakita ko. Ayan, bali ang tanong po sa atin ng isa nating subscriber ano daw po ba yung give and take. Yun po yung kunyari nag-submit po kayo ng 2,000 grams o 2 kilo sarado po yung sinubmit yung timbang ng alaga nyo, at nung nire-weight kayo dahil lalagyan na kayo ng yung alam nyo na nilalagay sa paa, tapos tinitimbang po yung yung mga alaga nyo bago po pag na okay na po yung timbang nun, yan diretso na po kayo dun sa sa paglagay ng alam nyo na po yon. Yun, ulitin ko. Pag nag-submit po kayo ng 2,000 grams at naging nung tinimbang nyo sila, tinimbang nyo siya at tumimbang po siya ng 2,030 grams at lumagpas po kayo ng 30 grams doon sa sinubmit nyo na weight, okay po yon, pasok pa rin po yung mga alaga nyo. Ayan, bali sa akin po yung ginagawa ko, yung actual weight po ng alaga ko kunyari is 2,050. Ayan, bali nagbabawas po ako ng 50 grams. Tapos sinasubmit ko lang po, example lang po yun sinasubmit ko lang po is 2,000. Pero yung actual weight po nung alaga ko 2,050. Yun, tapos nagbabawas lang po ako ng 50 kapag stag. Kapag stag po, ang bawas ko lang po is 40 to 50. Pero pag tinitingnan ko po yung, depende pa rin po yun sa lahi ng stag. Para po sa akin kapag medyo heavy po sa hatch, kaya po ng stag yung gutom. Medyo may tolerance po sila sa stress. Kaya pag depende po sa lahi, kapag medyo heavy po sa hatch, nagbabawas po ako ng 50 gramos. Pero kapag medyo light po sila, kunyari medyo mababa lang po yung blood nung hatch dun sa contestant nyo na stag, mga 40 lang po ang binabawas ko, at 35 to 40 o 30 to 40 lang po ang binabawas ko. Sa stag naman po na medyo heavy po sa hatch blood, ayun 50 po ang binabawas ko dyan. Fix lang po ako sa 50. Ayun, bali ang kunyari, ganyan po, sinubmit ko po yung weight ko, yung actual weight po ng manok ko is 2,050 grams. Ang sinasubmit ko po is 2,000 lang. Pero may give and take po tayo na 30 grams. Ayan, bali, pag nag-reweight na po kami at pasok na kami doon sa kami na, mahirap kasi bang gagamitin nating term pag basta yung yung tatalian na yung paa. Hindi ko po sinasagad yung bali ginagamit ko po yung give and take. Ayun, bali tip ko lang po sa mga baguhan, gamitin niyo po yung give and take na 30 grams. Huwag niyo pong hayaang hindi niyo magamit 'yon.
Kunyari, ulitin ko po para ano lang ma-review. Yung sinubmit ko po na na weight nung alaga ko is 2,000. Pero pag nagre-weight na po kami at tatalian na po sila, ang nagiging actual po na timbang ng alaga ko is 2,030 o 2,025 or 2,030. Ginagamit ko po yung give and take na binigay nung promotion. Ayan, para medyo may hindi man tayo parang ano lang, parang may konting advantage lang tayo dun sa ano natin, sa kabilang contestant. Ayan, bali yun po. Sana po naintindihan yung paliwanag ko tungkol po dun sa sa give and take. Yun na po, bali ano nyo po yun, wag po kayo lalagpas dun sa give and take na 30 grams or depende po kasi sa promotion nyo kung ilan po yung binibigay nila, pero dito mostly 30 grams lang po. Ayan, ang matitip ko po ang matitip ko lang po, gamitin nyo po yung 30 grams. Ayan, pagkak naman po yung sa akin po dito, pagkak naman yung isasali ko, hanggang 60 lang po, 60 grams lang yung binabawas ko. Hindi na po ako nagpapasobra para hindi po ganun ka pigang-piga yung alaga natin. Ayan, balik po tayo dun sa dun sa sinabi kong ipo-promo ko po ngayon. Meron po akong 3 bullhen na pwede na pong i-share dun sa mga baguhan natin. Bali 2-way cross po sila. Inuulit ko po, possum po ang tatay nila at cardinal club po ang nanay nila. Ayan, bali ang edad po nila mga nasa 15 months. Isang beses ko lang po sila ginamit at nabandidan ko na po yung mga anak nila. Ayan, bali tulong ko na rin po ito sa mga gusto pong magsimula. Ayan, bali ano lang po pala, yung issue po nito is wala pong iba kundi lugon lang sila, dry lang sila kasi syempre bumagsak na po yung ulan, galing po tayo sa matinding El Nino, tsaka bumabagsak na po yung mga ulan, may malalakas na ulan na po. Ito, nag-uumpisa na po sila mag-dry. Pero sinisigurado ko po sa inyo na magagandang inahin po ito kapag nakapagbihis na. Yung tumubo na yung mga balahibo nila at bumalik na yung saktong-sakto po ito. Kasi pagdating po ng August, September, ipepreko nyo na po sila. August, nagpepreko na po ako para pagdating nung September, mag-breed na po ako tapos makapagsalang na ng mga itlog para po sa October born para po doon sa mga early bird natin. Ayan, bali saktong-sakto lang din po siguro ito na magamit nyo po sa breeding season. Para dyan na lang din po maglugon sa inyo para at the same time nakakapag-adjust na rin po sila sa klima ng lugar nyo. Ayan, bali inuulit ko po, 2-way po sila, tapos magaganda po yung station nila. Ang tanging issue lang po nila is lugon po sila. Pero sa katawan, sa mga bone structure, wala po tayong problema dyan. Dahil hindi po tayo naglalabas dito ng mga pangit. Mga pangit po dito, pinapadala na po natin sa, sa may likha. Ayan. Yun, bali, ito po sila. Ipapakita ko po sa inyo yung tatlong bullhen na possum cardinal. Ayan, ito po sila. Isang beses ko lang po ginamit ito sa breeding nung nakaraang breeding season. Medyo dry na po sila at lugon na, kaya yung mga liig-liig po nila, yung mga balahibo sa liig nila medyo nagtatanggalan na. Ayan, pero magaganda po ang station ng mga inahin na to. Dalawang yellow leg po siya ata ito, tsaka isang white leg. Ayan. Ayan po sila. Mga healthy naman po yan, mga wala pong sakit. Ayun, bali yun po yung yung 3 bullhen na pwede ko na pong ma-share doon sa mga gusto pong magsimula na magsimula po sa maaayos na mga material. Ayan, bali i-message nyo lang po ako kung kursunada nyo yung 3 yung 3 bullhen. Bali yung ko nga pala, yung out ko nga pala sa kanila 3 susi. Alam nyo naman po siguro ibig sabihin ng 3 susi, baka ma-strike po kasi tayo kay YouTube kapag nagbanggit po tayo ng mga pinagbabawal na dito.
Yan, 3 susi po kada isa yung out natin dun sa pinakita ko. Ayan, ito naman pong isa, itong pure white na itong white lemon, hindi po ito kasama dun sa ipo-promo natin. Bali, gusto ko lang pong i-share kasi meron naman po ako. Sa mga gusto pong sumubok nung throwback, baka po ito yung throwback ng mga sinaunang lahi. At least sinasabi ko po sa inyo na dalawang pulang lemon po ang tatay nito at ang nanay nito pula din na lemon na straight comb, pero ito po yung lumabas. Bali yan po yung tatay. Yan yung Duke Halsey na lemon na yan. At kinross ko po siya sa Duke Halsey din na inahin. At ito po yung lumabas. Ayan, tingnan nyo po siya. Yun po yung throwback nung nalumabas po sa Duke Halsey Lemon. Bali meron naman po ako niyan, kaya sa gusto lang pong sumubok nun, sa may kursonada lang, inuulit ko po, hindi po naka-promo yun, regular po ang out natin doon. Baka kursonada po ninyo or may kulang ka, maayos po yan. Maganda po ang bone structure niyan, maganda po ang katawan niyan, medyo may haba po ang katawan niyan. Tsaka higit sa lahat, maganda po yung station. Sa mga gusto po ng mga medium to high station, yan po, maganda po ang station, yung puti na yan. Yan, bali, kung gusto niyo naman po ng pamares doon sa 3 bullhen, meron po akong i-offer din na isang pure naman po na possum sweater na broodstag. Pag gusto niyo po yung pagdating dyan sa inyo, magbi-breed na lang po kayo. May isa po ako ritong promo na lang din po natin. Ayan, ipo-promo na lang din po natin yung broodstag na to. Isa po itong pure na na possum sweater. Kapag pinares nyo po itong pure possum sweater na broodstag na to dito sa 3 bullhen na possum cardinal, makakapagpalabas po kayo ng 3/4 ng possum sweater at 1/4 po ng cardinal. Ayan, papakita ko po sa inyo yung broodstag. Bali ito po pala yung yung pure na possum sweater na broodstag. Ito po yung mare-recommend ko na magandang ipampares. Magandang ipampares po doon sa 3 bullhen na possum cardinal. Ito po maganda kasi pure po ito na possum sweater. At magagamit nyo po ng mahabang panahon to kasi lang to, nasa 11 months lang po ito. Or o 1 taon na. Ayan. Ito po magandang pampares dun sa 3 bullhen. Ayan, inuulit ko po, pure possum sweater po siya. At 1 taon lang po ang nito, pero hindi pa po ito nakakapaglugon, kaya matagal-tagal nyo pong magagamit sa breeding to. Makakapagpalabas po kayo ng mga ganyang kulay. At maganda po ang bone structure nito. Isa rin po sana sa igagawin kong broodcock to. Pero sige na lang po, para na lang din maipares yung 3 bullhen. Ayan. Ayun, yun po yung natin, yun po yung mga gusto ko pong i-share sa inyo. Message nyo lang po ako, alam nyo naman po kung saan ako makokontak. Ayan, bali maaayos po yung mga yon. Wala po tayong problema, wala pong issue yung mga yon kasi hindi po tayo naglalabas dito ng mga pangit na may reject o may diferensya. Lahat po ng nilalabas natin dito o i-share ko po sa inyo, maaayos po ng mga material yan. Ayun, ito po, papakita ko po sa inyo yung tatay nitong 3 bullhen natin. Ito po yung isa sa paborito kong broodcock dito, yung aking pure possum sweater. Papakita ko po sa inyo. Ayan, ito po siya. Ito po yung tatay ng 3 bullhen na yon. Ayun po yung 3 bullhen, nasa tabi ko dun. Ito po yung tatay nila. Siguro po mga nasa na to, mga 5 taon. Ayan.
Ayan po siya. Napakaganda po ng ano nito, napakahaba po ng mga lawi niya. Tapos ito po yung isa po ito sa mga may magagandang bone structure na broodcock dito. May haba po ang katawan nito, tapos round po yung paa. Hindi po ito pencil pit ha. Yung sa mga naniniwala po sa mga pencil pit, hindi po tayo hindi po tayo naniniwala diyan sa mga pencil pit na yan. Ito po, maganda po ang paa nito, round. Ayan. Tsaka maganda po ang bone structure niyan. Ayan siya. Ayan, yung huling pinakita ko po sa inyo, inuulit ko po, yun po yung tatay ng 3 bullhen na gusto ko pong i-share dun sa inyo, lalo na po dun sa mga gusto pong magsimula na wala pa pong maayos na mga material. Yan, mare-recommend ko po yan, isang beses ko lang po ginamit. At rason na rin din po kasi ang dami ko pong inahin ngayon na nakolekta mula nung breeding season, dami ko pong napapuro, dami ko pong ginagawang mga inahin. At hindi po ganun kalaki yung manuka natin para accommodate silang lahat dito. Kaya yung mga personal selected ko po na inahin nung nakaraan, ayan, pwede ko na pong ma-share sa inyo. Ang tanging issue lang po is naglulugon po sila. Or palugon na po sila, dry na po sila. Ayan, kayo na lang po magpalugon. At i-ano nyo na lang po dahil napurga ko naman na yan. Naligo ko na rin naman, wala na po kayong gagawin kundi hintayin na lang po yung pagtapos ng lugo nila at i-breed nyo na lang din po. Ayan, bali sana po nakatulong yung na-share ko sa inyo tungkol dun sa pinag-usapan natin na give and take. Yan, inuulit ko po, para lang po sa mga baguhan yung senior ko at sa experience ko lang po, hindi po tayo professional, hindi po tayo nagmamagaling, bali yun na po yung ginagawa natin at maayos naman po nagiging resulta. Wala naman po ako nakikitang mali dun sa ginagawa ko. Bali yun na lang po, nasa sa inyo na lang po yan kung medyo pagbabasihan nyo o i-reject nyo po. Ayan, bali hanggang dito na lang po tayo at salamat po sa walang sawang panonood nyo at pasensya na po kung medyo madalas na lang po, medyo matagal po bago ako makapag-upload, medyo busy po talaga kasi tsaka hindi po ako nag-upload nung mga nakaraan kasi nakalbo po yung manuka natin, naubos po yung mga stock, wala po ako maipakita, pero ngayon medyo nakakabawi-bawi na po tayo, may mga na-i-cord na po ako ng mga stock pero hindi pa po sila ata pwede kasi medyo kulang pa yung maturity nila, kaya hindi, sa susunod na lang po pag talagang matured na sila, saka ko na po ipapakita sa channel natin. Yan, hanggang sa muli, hanggang dito na lang po tayo at maraming salamat po sa walang sawang panonood nyo at God bless po sa inyong lahat at enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Salamat po.